Mga balita ngayong araw dapat alam. Nakatakda na ring ilabas sa publiko ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa mga susunod na araw. Bilang miyembro ng Liberal Party, ito ang panawagan sa kanilang partido. Naniniwala rin ang kongresista na wala na dapat kondisyon at mga palusot bago ilantad sa publiko ang SALN ng government officials. Ginawa nito ang pahayag matapos sabihin ng Malacanang na sa mga kinauukulang otoridad lamang handang ipakita ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga miyembro ng gabinete nito ang kanilang SALN. Unang-una nagsalita na po ang Pangulo at siya po ay handa naman pong ibigay at ipakita ang kanyang SALN sa proper authority at meron naman po na tayong rules or procedure na inilahad ang ombudsman at sinabi niya naman po Congressman Erice kung gustong maging bahagi ng reforma kontra katiwalian, lahat ng opisyal ng gobyerno ay dapat handang isapubliko ang kanilang SALN. Kung talagang nais namin na makapag-contribute sa pagbabago, ilabas namin lahat. Wala nang dapat sinisino, wala nang mga kondisyon. Anyway, nandito naman kami sa public service. Hindi na gulat para kay Senador Tulfo ang inihaing petisyon laban sa kanya ni Berteni Cosing. Partikular ito sa co-warrant of petition laban sa senador na nakabinbin sa Senate Electoral Tribunal o SET. Paliwanag ni Senador Tulfo, parehong tao na pawang disbarred lawyer ang paulit-ulit na nag-file ng disqualification o DQ case laban sa kanya noong nakaraang kampanya. Ngunit dismiss na anya ang lahat ng mga naturang DQ case na isinampa ng dating abogado laban sa senador. Andin ni Senador Tulfo ang naturang nakabinding petisyon sa SET at handa niya itong rapin. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa proposed 2026 budget ng Senado, kinumpirma ng SET na may isinampa sa kanilang co-warrant of petition noong July 2025. Ayon kay Attorney Elior Anunciacianon, Deputy Secretary ng naturang tribunal, kinwestiyon sa petisyon ng citizenship o pagkamamamayan ng senador. Pending right now is a petition for co-warranto. So for a case adjudication, we have a petition for co-warranto against one of the members of the Senate filed on July 15, 2025 on the ground of alleged ineligibility due to citizenship. Sa budget presentation ng SET, nakaadang naturang petisyon ay inihain ng isang Berteni Cataluna Cosing laban kay Senador Erwin Tulfo. Wala nang dahilan ang Office of the Ombudsman para gawing state witnesses ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ito'y dahil sa pagpapahayag ng mag-asawa na hindi na sila makikipagtulungan sa pamahalaan sa isinasagawang investigasyon sa mga flood control project. Wala rin umanong naisumiteng sinumpaang salaysay ang mag-asawa sa Department of Justice sa kabila ng ilang ulit nilang pagpunta sa tanggapan ng kagawaran. The Diskayas, due to their uncooperative behavior now, there's absolutely no chance that they can even become state witnesses anymore. Because of their statement that they are uncooperative, then they are deemed to be hostile witnesses. Dagdag pa ni Clavano, handa na ang ombudsman na isama sa mga ipoprosecute o usigin ang mag-asawang Diskaya kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Kasama sa mga isasampang kaso ang malversation of public funds, falsification of public documents at iba pang mga krimen na sangkot ang mga Diskaya. Titingnan na lang anya kung magbabago ang paninindigan ng mag-asawa sa oras na sila ay makulong na. Kanina 45 ng umaga, kasalukuyang nasa stand-up pa rin ang magkabilang panig habang patuloy ang isinasagawang negosasyon. Hiling ng alkalde, mananatiling kalmado ang lahat at huwag magpakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon at sumunod lamang sa mga opisyal na abiso mula sa ating pamahalaan. Aniya, nakikipag-ugnayan na sila sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kapayapaan at kaligtasan ng kanilang mga mamamayan sa tipo-tipo. Kaninang alas 7 ng umaga, nagsimula ang matinding sagupaan sa mismong bayan ng tipo-tipo sa lugar ng mga residente sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at armadong grupo na suportado ng MILF. Ayon kay Mayor Istarul, kagabi ay nagsagawa ng negosasyon ang Coordinating Committee on Cessation and Hostilities kasama si Commander Rajan sa mga naturang armadong grupo. Ngunit hindi ito nagbunga ng positibong resulta at nangyari na nga ang sagupaan ngayong umaga. Sa
Ulat naman ng MDRRMO tipo-tipo, marami sa kanilang residente ang lumikas mula sa lugar ng sagupaan. Ayon sa Philippine Army, nakikipag-ugnayan na sila sa mga kanilang unit sa lugar upang makuha ang kompletong ulat at matiyak ang totoong nangyari. Tiniyak din nila na sa publiko na kontrolado ang sitwasyon. Nakadeploy na ang mga tropa sa lugar para siguraduhin ang kaligtasan ng mga residente at mapanatili ang kapayapaan. Patuloy din ang koordinasyon ng Army sa lokal na pamahalaan at ibang ahensya na may kinalaman sa seguridad upang manumbalik ang normal na sitwasyon at matulungan ang mga apektadong komunidad. Sa opisyal na pahayag naman ni Brigadier General Frederick Sales ng 101st Brigade ng Philippine Army, sinabi nito na Orido-related violence ang nangyayaring kaguluhan doon. Sabi ng opisyal, ang presensya ng militar sa lugar ay kanilang mandato upang mapanatili ang kapayapaan at tiyakin ang pagsunod sa batas. Nakikipag-ugnayan. Sa gitna ng budget process, sinabi ng ilang civil groups na hindi sapat ang pag-upload lang ng House of Representatives ng bersyon nito ng General Appropriations Bill o GAB na siyang panukalang national budget para sa susunod na taon. Ito ang binigyan diin ni Adolfo Jose Montesa, co-convener ng Roundtable for Inclusive Development o RFID na isang civil society organization. Magkalayo at 100 kilometro ang distansya ng Bulkang Taal at Canlaon. Kaya naman para sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, malabong magkaugnay ang pagsabog ng dalawang bulkan. Ayon kay Paul Alanis, Supervising Science Research Specialist ng PBOX, ang nangyaring pagputok ng Bulkang Taal ay phreatomagmatic eruption o dahil sa pagbaba ng tubig sa main crater patungo sa magma na siyang nagdulot ng malakas na pagbuga ng usok na may halong asupre. Samantala ang sa Bulkang Canlaon naman ay explosive eruption. May mga nagsasabi kasi na nagsimula sa Canlaon then papunta naman ng Taal Volcano. Pero if you look at it, napakalayo naman, di ba? Mga ilang daang kilometro ang layo ng dalawang bulkan na yon. Bagamat masyadong magkasunod, no? Yung Biyernes ng gabi nagkaroon ng pagsabog sa Canlaon Volcano, pero walang relationship yung dalawa. Ayon pa sa PBOX, ang pagputok ng dalawang bulkan ay pagpapatuloy lamang ng aktibidad nito tulad ng Taal Volcano na sumabog noong January 2020 at Canlaon noon naman June 2024. Jamaica, ayon sa embahada, prioridad nila ang kaligtasan ng lahat ng Pilipino sa mga apektadong lugar at patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Philippine Honorary Consulate sa Jamaica. Sa pinakahuling ulat ng National Hurricane Center, inaasahan ang malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at malakas na storm surge sa mga baybaying lugar ng Jamaica. Pinapayuhan ng mga residente na manatili sa ligtas na lugar at huwag nang lumabas. Bukod sa Jamaica, inaasahang maapektuhan din ng malakas na ulan at hangin ang Haiti, Dominican Republic, Cuba, Bahamas at Turks and Caicos Islands. Ayon sa mga ulat, humigit kumulang 300 Pilipino ang kasalukuyang naninirahan sa Jamaica. Agency. Wala pang naiulat na nasawi, ngunit ilang bahay sa Sindirgi ang nawasak sa lakas ng pagyanig. Ayon kay Interior Minister Ali Yerlikaya, agad nagsagawa ng ground operation sa mga tauhan ng AFAD sa mga apektadong lugar. Ang Turkey ay nasa ibabaw sa ilang aktibong fault lines at madalas makaranas ng malalakas na lindol.